Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang tofu at iyong bato. Isang babala paglampas ng 60. Kagalang-galang na madla, kayong mga nagpapahalaga sa bawat araw upang mapanatili ang pinakamahalagang yaman ng buhay, ang kalusugan. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit ang isang simpleng piraso ng tofu ay maaaring tahimik na makasira sa bato paglampas ng edad na 60. Ito ang isang bagay na hindi pa nababalaan ang maraming nakatatanda, bagamat regular pa rin silang kumakain ng tofu sa paniniwalang nagiging malusog sila. Marami sa inyo ang tumitingin sa tofu bilang karne mula sa bukid, isang malinis, madaling tunawin, at mababang taba na pagkain, kaya't ganap na kampante na isama ito sa pang-araw-araw na pagkain upang mapangalagaan ang kalusugan. Ngunit paglampas ng edad na 60, marami ng pagbabago sa ating katawan, mula sa kakayahang mag-metabolize hanggang sa paggana ng bato sa pag-detoxify. At mula sa puntong iyon, ang tofu ay hindi na lamang basta suplemento. Kung isasama ninyo ito sa maling uri ng pagkain, kakain sa maling oras, o gagamitin nang masyadong madalas, maaari itong maging sanhi ng pagbuo ng bato sa bato at tahimik, ngunit patuloy na magpahina sa paggana ng bato. Ang kapansin-pansin ay hindi agad lumalabas ang pinsalang ito. Unti-unti itong naiipon, tulad ng pagtulo ng tubig sa bato. Kapag naramdaman ninyo ang pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, at matagal na pagkapagod, ang bato ay labis ng nahihirapan. Marami sa panahong iyon ay nagtataka lamang na ang pagkain na pinagkakatiwalaan nila sa loob ng maraming taon ay siya palang ugat ng problema. Sa katunayan, isang malaking pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 90,000 katao sa loob ng 10 taon ang nagpakita ng isang katotohanan na dapat pag-isipan. Ang pangkat na gumamit ng tofu ng tama ay may mas mababang panganib ng maraming malalang sakit, samantalang ang pangkat na gumamit ng mali ay may makabuluhang pagtaas sa panganib ng pagkakaroon ng mga problema sa bato. Ipinapakita nito na ang problema ay wala sa tofu mismo, kundi sa kung paano natin ito ginagamit paglampas ng edad na 60. Sa pagbabahagi ngayong araw sa channel na Malusog sa Pagtanda, tatalakayin ko ng malinaw ang 3 pinakamasamang kombinasyon na ganap na hindi dapat kainin kasama ang tofu, at magbibigay din ako ng gabay sa tamang paggamit upang gumaan ang pasanin ng bato at unti-unting gumaling sa paglipas ng panahon. Kung mayroon kayong tofu sa inyong refrigerator ngayon, o kumakain kayo ng tofu nang hindi bababa sa 1 beses bawat linggo, mangyaring mag-iwan ng numero 1 sa section ng komento. Hindi lamang iyan isang numero, kundi isang seryosong pangako sa kalusugan ng inyong bato at sa isang mapayapa, aktibo, at matatag na pagtanda. Unang bahagi, ang papel ng tofu sa kalusugan ng bato ng mga nakatatanda sa buhay ng mga Pilipino. Ang tofu ay isang napakapamilyar, malapit, at may espesyal na halaga na pagkain mula pa noong panahon ng ating mga ninuno. Noong ang karne at isda ay mahal pa, ang tofu ay itinuturing na esensya ng bukid, isang mahalagang pinagmulan ng protina na nagpakain sa napakaraming henerasyon. Hindi aksidente na palaging pinahahalagahan ng ating mga ninuno ang tofu dahil hindi lamang ito pagkain, kundi isang buod ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa pananaw ng modernong medisina, malinaw na napatunayan ang papel ng tofu sa kalusugan, lalo na para sa inyong mga mahigit 60 taong gulang kung saan ang paggana ng bato ay nagsisimulang humina ng natural ayon sa batas ng pagtanda. Ang tofu ay tulad ng isang tahimik, ngunit matatag na regalo na ibinigay ng inang lupa. Sa pagtanda, ang bato ay hindi na gaanong malakas upang maproseso ang malaking dami ng basura na nagmumula sa protina ng hayop tulad ng baka o baboy. Sa proseso ng paghihiwalay, ang mga protinang ito ay lumilikha ng maraming produkto ng metabolismo na naglalaman ng nitrogen at acid na nagpapahirap sa bato upang salain, kaya't nagdudulot ng matagal na presyon sa glomeruli ng bato. Sa kabilang banda, ang protina ng halaman mula sa tofu ay may mas magaan na istruktura,
mas madaling ma-metabolize at lumilikha ng mas kaunting basura. Maraming pag-aaral sa nutrisyon ang nagpapakita na kapag pinapalitan ang bahagi ng protina ng hayop ng protina ng halaman, ang pasanin ng paglilinis ng bato ay maaaring bumaba ng humigit kumulang 35%. Dahil dito, sa klinikal na kasanayan, madalas na pinapayuhan ng mga doktor sa ospital ang mga may mahinang bato, madalas na pag-ihi sa gabi, o bumababang glomerular filtration rate na bigyan ng prioridad ang tofu sa halip na pulang karne sa pang-araw-araw na pagkain. Mula sa pananaw ng pilosopiya ng buhay, ito rin ay isang paraan ng pamumuhay na marunong magbawas ng pagnanasa, kumain ng sapat upang makapagpahinga ang katawan. Gayunpaman, mga kaibigan, dito ay kailangan nating harapin ang isang napakahalagang katotohanan. Ang hangganan sa pagitan ng mabuting pagkain at ng pagkaing nagiging lason ay minsan ay napakalapit. Tulad ng isang mahalagang gamot, kung gagamitin ng mali o sa maling oras, hindi lamang hindi magpapagaling, kundi magdudulot pa ng kapahamakan. Hindi naiiba ang tofu sa batas na iyon. Ang tofu ay may medyo mataas na natural na nilalaman ng calcium na napakabuti para sa mga buto at kasukasuan ng mga nakatatanda. Ngunit kapag ang calcium na ito ay nakatagpo ng maling kapaligiran ng metabolismo sa katawan, lalo na kapag isinama sa ilang hindi angkop na pagkain, maaari itong mamuo, magkristal, at bumuo ng bato sa bato, urinary tract, o iba pang organo. Subukan ninyong isipin sa isang napakapang-araraw na paraan. Ang isang puting, malambot na piraso ng tofu, na kadalasang itinuturing na inosente at madaling tunawin, ay maaaring maging matigas at matatalim na bato, na tahimik na sumisira sa bato mula sa loob. Hindi ito pananakot, kundi isang bagay na nasaksihan ko mismo sa aking karanasan sa paggagamot. Sa maraming pasyente na may bato sa urinary tract na isinugod sa emergency dahil sa matinding pananakit ng bato, hindi iilan ang may kapansine-pansing pagkakatulad. Ito ay ang madalas nilang paggamit ng tofu, ngunit mali ang kanilang pagkakombinasyon sa pang-araw-araw na pagkain. Kaya, ano ba talaga ang problema? Dahil ba dito ay hindi na kayo dapat kumain ng tofu? Ang sagot ko ay napakalinaw, na hindi iyon ang kaso. Walang kasalanan ang tofu. Ito mismo ay nananatiling isang malusog, masustansiya, at napakaangkop na pagkain para sa mga nakatatanda kung gagamitin ng tama. Ang susi sa problema ay nasa mga pagkaing kasama ng tofu sa inyong hapagkainan. Ang mga pagkaing iyon na tila inosente, na idinadagdag sa sabaw o inihahalo sa pang-araw-araw na pagkain, ang siyang hindi sinasadyang nagpapabaliktad sa paggana ng tofu, na nagiging sanhi ng tahimik na pinsala sa kalusugan ang isang pagkain na nagpapalusog sa bato. Ikalawang bahagi, 3 pagkain na dapat iwasan sa tofu, nakakasira sa bato. Mula sa bahaging ito, nais kong kayo ay dahan-dahan, makinig, at mag-isip. Dahil ang ibabahagi ko ay hindi malalayong kaalaman sa libro, kundi mga karaniwang pagkakamali na nangyayari araw-araw sa kusina ng maraming pamilyang Pilipino. Dahil sa hindi pag-unawa sa prinsipyo ng kombinasyon ng pagkain, maraming tao ang hindi sinasadyang ginawang isang tahimik na panggigiba sa bato sa paglipas ng mga taon ang tofu, ang pagkaing nagpapalusog sa bato. Unti-unti kong tatalakayin ang 3 uri ng pagkain na hindi dapat isama sa tofu. Bawat isa ay may iba't ibang mekanismo ng pinsala, at ang una at ang pinakanakakagulat sa marami sa inyo ay ang spinach. Unang pagkain na dapat iwasan, spinach. Ang spinach ay isang napakapamilyar na gulay na madalas lumalabas sa hapagkainan ng mga Pilipino, lalo na sa mga pamilyang may mga nakatatanda. Matagal nang itinuturing ang spinach bilang simbolo ng kalusugan, isang gulay na mayaman sa iron, bitamina, at antioxidants, na madalas na binabanggit bilang isa sa mga pagkain na tumutulong na maiwasan ang anemia at mapabuti ang pisikal na lakas. Maraming tao ang naniniwala na mas maraming spinach ang kainin, mas malusog ang katawan, at mas matatag ang mga buto at kasukasuan. Ngunit, mga kaibigan, sa nutrisyon,
Ang mabuting pagkain ay hindi nangangahulugang ang lahat ng kombinasyon ay mabuti. Ang spinach mismo ay isang napakahalagang gulay, ngunit sa sandaling ito ay isinama sa tofu, isang masamang kemikal na reaksyon ang magaganap sa loob ng ating katawan. Hindi ito isang haka-haka, hindi rin isang babala na may layuning manakot, kundi isang mekanismo na napakalinaw na ipinaliwanag ng modernong medisina. Ang spinach ay naglalaman ng malaking halaga ng oxalic acid, na tinatawag ding oxalate. Ito ay isang natural na tambalan. Kung ito ay pumasok sa katawan ng mag-isa, madali itong mailabas sa pamamagitan ng digestive tract. Sa kabilang banda, ang tofu ay napakayaman sa calcium, isang mahalagang mineral na nagpapatibay sa buto, lalo na kinakailangan para sa mga mahigit 60 taong gulang kung saan tumataas ang panganib ng osteoporosis. Kung ang dalawang sangkap na ito ay kinakain ng hiwalay, kayang-kaya pa rin itong iproseso ng katawan ng maayos nang hindi nagdudulot ng anumang seryosong problema. Gayunpaman, ang problema ay kapag ang oxalic acid ng spinach ay nakatagpo ng calcium sa tofu ng sabay, magsasama sila at bubuo ng isang tambalan na tinatawag na calcium oxalate. Ito ay isang substance na hindi natutunaw sa tubig. Hindi ito kayang ihiwalay o ilabas ng ating katawan ng madali. Sa madaling salita, ito ang mga bato na nabubuo sa loob ng inyong bato at urinary tract. Subukan ninyong isipin ang isang napakapamilyar na tanawin, isang kumukulong sabaw ng tofu na may spinach. Mukha itong malinis, sariwa, at tila napakabuti para sa kalusugan. Ngunit kung ang pagkaing ito ay paulit-ulit na lumalabas sa lingguhang pagkain o maging araw-araw, kung gayon, sa biological na pananaw, iyon ang proseso ng unti-unting pag-ipon ng calcium oxalate sa bato. Sa simula, hindi kayo makaramdam ng sakit, hindi rin kayo makaramdam ng pagka-discomfort. Dahil ang bato ay isang tahimik na organo, ngunit sa paglipas ng panahon, ang maliliit na kristal na ito ay lalaki, magsasama-sama upang maging bato sa bato, na magpapababa sa kakayahan ng bato na salain ang dugo at magdudulot ng matinding pananakit kapag gumagalaw ang bato. Sa katunayan, sa aking pagpapayo sa kalusugan para sa mga nakatatanda, nakatagpo ako ng hindi iilang kaso ng mga taong kumakain ng napakalinis, pangunahin na gulay at tofu, ngunit nagkaroon ng bato sa bato o maagang paghina ng paggana ng bato. Kapag sinusuri ang mga gawi sa pagkain, ang karaniwang punto ay ang madalas na kombinasyon ng tofu at spinach sa sabaw, stir-fry o side dish. Ang pagnanais na kumain ng malusog kung kulang sa tamang kaalaman ay minsan nagiging double-edged sword. Sa gitnang edad at pagtanda, ang kakayahan ng bato na maglabas ng oxalate ay humina kumpara sa nakaraan. Samantalang tumataas ang pangangailangan para sa calcium supplementation. Ang tumpak na pagkakasalubong na ito ang nagpapahirap sa kombinasyon ng tofu at spinach na partikular na mapanganib sa bato. Ang pinakakatakot ay hindi ang agarang sakit, kundi ang tahimik, matagal na pinsala. Sa oras na matuklasan ito, malaki na ang paghina ng paggana ng bato. Ang mga nakaranas na ng sakit ng bato sa bato ay nauunawaan ang matinding sakit nito. Sa medisina, madalas na ikinukumpara ang sakit ng bato sa sakit sa panganganak dahil ito ay isang matindi, biglaan, kumakalat at halos hindi na kayang tiisin ng tao. Kapag ang mga bato na nabuo mula sa calcium oxalate ay gumagalaw sa bato at ureter, para silang matutulis na piraso ng bato na nagkukutkot mula sa loob, na nagbabara sa daloy ng ihi at nagdudulot ng matinding pamamaga. Para sa mga 60,000 taong gulang, kapag humina na ang paggana ng bato ayon sa natural na batas ng pagtanda, ang mga batong ito ay hindi na lamang basta sanhi ng sakit. Maaari silang maging sanhi ng acute o chronic kidney failure na nagpapilit sa pasyente na sumailalim sa matagal na interbensyong medikal. Maraming tao ang nag-iisip na kung may bato, kailangan lang durugin o operahan at tapos na. Ngunit ang totoo, sa bawat ganoong interbensyon, nasisira muli ang bato at hindi na bumabalik sa orihinal nitong estado.
Kaya, ang tanong ay, hindi ba dapat kainin ng sabay ang spinach at tofu habang buhay? Ang sagot ay hindi ganap, ngunit tama lamang kung nauunawaan ninyo at ginagawa ng tama. Ang oxalic acid sa spinach ay isang substansya na napakasensitibo sa init at madaling matunaw sa tubig. Nangangahulugan ito na kung alam ang tamang paraan ng pagluluto, malaki nating mababawasan ang panganib ng pagbuo ng bato. Kapag nagluluto ng spinach, ang pinakamahalagang hakbang ay blansahin muna ang gulay sa kumukulong tubig. Kailangan ninyong mabilis na blansahin ang spinach sa kumukulong tubig habang bukas ang takip ng kaldero upang ang mga madaling sumingaw at natutunaw na tambalan ay makalabas. Nakakatulong ang prosesong ito upang maalis ang humigit kumulang 70 hanggang 80% ng oxalic acid na nasa gulay. Matapos blansahin, kailangan ninyong hanguin ang gulay, hugasan muli ng malinis na tubig, at saka gamitin sa pagluluto ng sabaw o paghahanda ng iba pang pagkain. Ganap na huwag ilagay ang hilaw na spinach ng direkta sa sabaw ng tofu dahil sa ganoong paraan, ang reaksyon na lumilikha ng calcium oxalate ay magaganap pa rin sa loob ng inyong katawan. Gayunpaman, kailangan ko ring sabihin ng napakalinaw upang hindi ninyo maintindihan ng mali. Kung nagkaroon na kayo ng kasaysayan ng bato sa bato, naranasan na ang matinding pananakit ng bato o na-diagnose na ng doktor na may paghina ng paggana ng bato, ang pagtatangka na pagsamahin ng tofu at spinach kahit na pinakuluan ng maigi ay isang hindi kinakailangan at mapanganib na pagpipilian. Sa kasong ito, ang pinakamatalinong solusyon ay kumain ng spinach nang hiwalay sa ibang pagkain at kumain ng tofu na may mas angkop na pagkain upang makapagpahinga at makabawi ang bato sa mahabang panahon. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba. Iyan ay isang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog, dekalidad na pamumuhay araw-araw. Ikalawang, pagkain na dapat iwasan, fried tofu skin. Ngayon, direkta at tapat kong sasabihin sa inyo ang tungkol sa isang uri ng pagkain na lubos na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino na itinuturing pangang simbolo ng malusog na pagkain. Kung ang unang pagkain na dapat iwasan ay isang aral na tahimik na inilatag ng kalikasan, ang ikalawang pagkain na ito ay resulta ng gawa ng tao. Nag-ugat ito sa kaginhawaan, sa kita, at sa hindi mapagbantay na gawin ng mga mamimili. Iyan ang fried tofu skin, vangdao, tofuki, at iba pang uri ng pre-fried tofu na laganap sa merkado. Marami sa inyo ang mahihirapang maniwala dahil ang fried tofu skin ay ipinapromote pa rin bilang gawa sa soybean, isang magandang pinagmulan ng protina ng halaman na madalas lumalabas sa mga pagkaing vegetarian, hot pot, nilaga, at pinipili ng maraming nakatatanda dahil sa paniniwalang maganito sa tiyan at mabuti sa bato. Ngunit sa aking responsibilidad bilang isang nagtatrabaho sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda, kailangan kong sabihin ang isang katotohanan na mahirap marinig, ngunit kailangan marinig. Ang kinakain ninyo ay hindi na orihinal na soybean, kundi langis na nagsuot ng balat ng soybean. Sasabihin ko ng buong pagpapasiya para sa mga mahigit 6 taong gulang, lalo na sa mga mayroon ng senyales ng paghina ng paggana ng bato, ang pre-fried tofu skin at ang fried tofu na ibinebenta sa palengke at supermarket ay sa katunayan isang masarap na time bomb. Hindi ito agad sumasabog, hindi ito nagdudulot ng agarang sakit, ngunit unti-unti nitong sinisira ang inyong mga daluyan ng dugo at glomeruli ng bato araw-araw. Upang lubos ninyong maunawaan, tingnan natin ang proseso ng paggawa ng fried tofu skin mula sa siyentipikong pananaw. Ang fried tofu skin ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng paghiwa ng tofu ng manipis at pagprito ng paulit-ulit sa langis sa napakataas na temperatura. Ang istruktura ng tofu ay tulad ng isang espongha na may napakaraming maliliit na butas. Kapag ang tofu ay inihulog sa kumukulong mantika, agad na lumalabas ang tubig sa loob at ang walang laman na espasyo ay papasukan,
at ganap na kukunin ng mainit na langis. Nangangahulugan ito na ang piraso ng tofu ay hindi lamang niluluto kundi binobomba rin ng langis mula sa loob. Sa dami, ang pagkakaibang ito ay lubhang nakakatakot. Ang 100 gramo ng sariwang tofu ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 84 calories, ngunit matapos maging fried tofu skin, ang dami ng enerhiya ay maaaring tumaas ng higit sa 340 calories, ibig sabihin mahigit 4 na beses na mas mataas. Ngunit para sa bato, ang problema ay wala sa calories, kundi sa kalidad ng langis at sa mga nakakalason na substansya na nabubuo sa proseso ng pagprito. Sa mass production, ang langis ay madalas na pinapainit ng paulit-ulit na matagal na nakikipag-ugnayan sa hangin at mataas na temperatura. Sa ganoong sitwasyon, ang langis ay labis na ma-oxidize na lumilikha ng mga nakakalason na tambalan na tinatawag ng medisina na lipid peroxides. Kapag ang mga substansyang ito ay pumasok sa katawan, sisirain nila ang endothelial lining ng mga daluyan ng dugo na magpapalapot sa dugo, magpapahirap sa sirkulasyon tulad ng maruming tubig na dumadaloy sa isang luma ng filter. Kailangan ninyong tandaan na ang bato ang pinakamahusay na pinong filter ng katawan. Ang dugo ay kailangang dumaan sa milyon-milyong microscopic filtration units na tinatawag na glomeruli upang alisin ang basura. Kapag ang dugo ay naglalaman ng labis na dumi ng langis, mga produkto ng oksihenasyon at mga nagdudulot ng pamamaga, ang mga glomeruli na ito ay unti-unting mababarahan. Kapag nabarahan ang filter, kailangan ng bato na dagdagan ang presyon ng pagsasala tulad ng pagpuwersa ng maruming tubig na dumaan sa isang baradong lambat. Ang resulta ay pinsala, pagkapunit, at unti-unting pagkamatay ng mga glomeruli na humahantong sa hindi maibabalik na paghina ng paggana ng bato. Ito ang tahimik na daan patungo sa malalang sakit sa bato, isang sakit na kapag natuklasan ay kadalasang huli na. Dahil ang bato ay isang tahimik na organo, ang pinsala na higit sa 60 o 70% ay hindi pa rin nagdudulot ng malinaw na sakit. At ang pinakanakakalungkot ay maraming tao ang napupunta sa yugtong ito dahil lamang sa iniisip nilang malusog ang kanilang kinakain sa pamamagitan ng pre-processed tofu dishes nang hindi man lang nalalaman ang panganib sa likod nito. Ang ikalawang dahilan ay ang napakalaking nakatagong dami ng asin sa pre-processed fried tofu skin, isang panganib na hindi pinapansin ng maraming Pilipino. Isipin ninyong muli ang mga piniritong piraso ng fried tofu skin na tinimplahan na karaniwan nating binibili para kainin agad o gamitin bilang pampalasa. Matapos dumaan sa proseso ng pagprito sa sobrang dami ng langis, patuloy pa silang ibinababad sa isang solusyon ng pampalasa na parehong maalat at matamis upang magbigay ng masarap na lasa, madaling kainin at magpagana ng panlasa. Nangangahulugan ito na sa loob ng isang maliit na piraso ng fried tofu skin, hindi lamang mayroong oxidized oil, kundi pati na rin isang tahimik na sodium bomb. Sa gitnang edad at lalo na paglampas ng 60, narinig ninyong paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor na ang maalat na pagkain ang pinakamaikling daan patungo sa alta presyon at sa modernong medisina, ang alta presyon ang pangunahing salarin sa pagsira sa bato. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng matinding presyon sa maliliit na daluyan ng dugo sa glomeruli ng bato na sa kalaunan ay magpapalaki, mapupunit at magpapahina. Sa panahong iyon, unti-unting nawawala ang kakayahan ng bato na salain ang dugo at ang proseso ng paghina ng bato ay nangyayari ng tahimik ngunit hindi maibabalik. Ang nakakatakot ay ang asin sa fried tofu skin ay walang matinding alat kundi matalinong nakatago sa asukal, langis at pampalasa. Kumakain kayo at hindi masyadong nalalasahan ang alat, ngunit sa katunayan, ang dami ng sodium ay lumampas na sa kakayahan ng mahinang bato. Sa makatuwid, ang pagkain ng ilang piraso ng pre-fried tofu ay hindi lamang basta kumakain para sa kasiyahan, kundi parang direktang inilalagay ang mga bloke ng langis na binabad sa asin at asukal
sa sistema ng paglilinis ng bato. Hindi agad sumasakit ang bato, ngunit unti-unting naluluma ang bawat filtering cell sa loob araw-araw, kaya mula ngayon ba ay tuluyan na ninyong tatalikuran ang pamilyar na fried tofu skin. Nais kong sabihin ng malinaw na mayroon pa ring paraan upang mabawasan ang pinsala, ngunit iyon ay pansamantalang solusyon lamang at hindi pabor sa regular na pagkain. Kung determinado kayong gamitin ito, ang unang kinakailangang hakbang sa pagproseso ay pakuluan ang fried tofu skin sa kumukulong tubig. Ang mabilis na pagbanlaw lamang sa maligamgam na tubig o maikling pagbabad ay ganap na hindi sapat. Kailangan ninyong ilagay ang fried tofu skin sa kumukulong tubig upang matunaw ang langis at lumutang. Pagkatapos, hanguin at palamigin ng bahagya at saka pigain ng maigi upang maalis ang maximum na labis na langis at ang mga pampalasa na nakakabit sa porous na istruktura ng piraso ng tofu. Ang simpleng hakbang na ito lamang sa paghahanda ay nakakatulong na makabuluhang mabawasan ang pasanin sa bato na maaaring makabawas sa presyon ng pagsasala ng higit sa kalahati kumpara sa direktang pagkain. Gayunpaman, sa mga may kasaysayan na ng alta presyon, edema, paghina ng bato, o hyperlipidemia, pinapayuhan ko pa ring limitahan ito hanggat maaari dahil ang inyong bato sa panahong ito ay hindi na gaanong kayang tiisin ang mga hindi kinakailangang pagsubok. Ikatlong pagkain na dapat iwasan, mga tofu na gawa sa GMO soybeans. Ngayon, gusto kong talakayin ang ikatlong babala at ito rin ang pinakamatalino. Kung ikukumpara sa spinach o fried tofu skin na ating nasuri, ang panganib na ito ay hindi nakikita ng mata, walang kakaibang amoy, walang kakaibang lasa, ngunit tahimik itong nanunuot at kumakapit ng malalim sa katawan. Dahil hindi ito nakikita, ito ay mas maraming beses na mas mapanganib. Sa labas, ito ay isang puting, malambot, parisukat at perpektong piraso ng tofu. Ngunit sa likod ng inosenteng anyo na iyon ay isang kuwento na nag-aalala sa isang profesional sa medisina na tulad ko. Ito rin ang uri ng tofu na hindi sinasadyang inilalagay ng maraming Pilipino sa kanilang cart pagkatapos tingnan ang presyo. Sinasabi ko ito hindi para sisihin ang sinuman. Sa pang-araw-araw na buhay, ang pagtitipid ay isang mabuting katangian, lalo na sa mga pamilyang may mga nakatatanda. Ngunit mga kaibigan, mayroong mga bagay na mas mura, mas mahal, at ang halaga ay hindi nasa cashier, kundi nasa inyong katawan pagkatapos ng maraming taon. Ang ikatlong salarin na nais kong ibunyag ngayon ay ang GMO tofu na gawa sa genetically modified soybeans. Kapag pumunta kayo sa palengke o supermarket, makikita ninyo ang napakalinaw na pagkakaiba sa presyo. Mayroong mga tray ng tofu na gawa sa lokal na soybeans na bahagyang mas mahal. Malinaw na nakasaad sa packaging ang pinagmulan, ngunit sa tabi nito ay may mga tray ng napakamura na tofu. Mayroon pang ang buy two, take one na promotion. Sa labas, magkapareho silang lahat, puti, malambot at makinis. At ang pagkakatulad na ito ang nagiging dahilan upang marami ang magtanong sa kanilang sarili kung bakit kailangan pang bilhin ang mas mahal na uri. Ngunit sa medisina, ang pinakamahalagang pagkakaiba ay kadalasang wala sa anyo kundi sa pinagmulan. Subukan ninyong baliktarin ang mga murang tray ng tofu na iyon at basahin ng maigi ang listahan ng sangkap. Maraming produkto ang magsasabi na imported soybeans. Tila normal ito, ngunit ang problema ay ang karamihan sa murang imported soybeans ngayon ay GMO soybeans na genetically modified upang makaligtas kapag binumbahan ng napakalakas na herbicide. Hindi ito isang haka-haka, kundi isang katotohanan na kinikilala ng pandaigdigang industriya ng agrikultura. Kaya bakit ito partikular na mapanganib para sa bato ng mga nakatatanda? Ang genetically modified technology mismo ay isang issue na pinagtatalunan pa, ngunit ang pinakamalaking panganib ay hindi lamang nasa gene kundi nasa herbicide na glyphosate. Ang GMO soybeans ay dinisenyo upang hindi mamatay kapag nakalantad sa glyphosate. Nangangahulugan ito na sa buong proseso ng paglago
ang butil ng soybean ay sumisipsip at nag-iipon ng kemikal na ito ng malalim sa loob ng istruktura nito. Kapag ang soybean na iyon ay dinurog, niluto, at piniga upang maging tofu, hindi lamang kayo kumakain ng protina ng halaman, kundi hindi sinasadyang naglalagay din ng maliliit na halaga ng herbicide sa inyong katawan araw-araw. Ang International Agency for Research on Cancer ay inuri ang glyphosate bilang isang sangkap na may potensyal na maging sanhi ng kanser sa tao. Kapag pumasok sa katawan, ang substansyang ito ay hindi agad nagdudulot ng matinding reaksyon, kundi sinisira ang bituka microflora, nagdudulot ng metabolic disorder, at nagiiwan ng napakalaking pasanin sa detoxifying system ng atay at bato. Ang ating bato ay isang tahimik na organo na nagsasala. Kailangan nitong iproseso ang bawat patak ng dugo, bawat molekula ng toxin. Para sa mga kabataan, maganda pa ang kakayahan ng compensatory, ngunit para sa inyong mga nasa edad 6-5, ang kakayahan sa detoxifying ay natural na humina, kaya ang ganitong uri ng akumulasyon ng toxin ay magdudulot ng mas mabilis at mas malalim na pinsala. Sa katunayan, nagkaroon ng mga survey na nagpakita na ang rate ng pagtuklas ng mga sangkap ng GMO sa murang imported tofu products ay napakataas. Ang nakakalungkot ay maraming tao ang kumakain ng tofu sa pag-asang mapangalagaan ang kanilang kalusugan, mabawasan ang pasanin sa bato. Ngunit hindi nila alam na ang pagpipiliang iyon, kung mali ang pinagmulan, ay magiging tahimik na sanhi ng pinsala sa cell at pagpapahina ng bato. Ito ay isang ganap na walang kabuluhang sakripisyo. Nais ko ring linawin upang makatiyak kayo na hindi kaagad magkakasakit ang isang tao sa pagkain lamang ng isang piraso ng GMO tofu. Hindi ganoon ang paggana ng katawan. Ngunit ang katawan ng tao ay napakatapat at napakatiyaga. Ang toxins ay hindi pumapatay ng tao sa isang araw kundi unti-unting naiipon, matatag sa loob ng 10 taon, 10 taon. At sa isang punto, pinipilit nitong magbayad ang katawan ng sakit. At sa mga nakatatanda, ang halaga na iyon ay madalas na mas maaga, mas mabigat, at mas mahirap gumaling. Kaya, bilang isang taong nakasama ang maraming nakatatandang pasyente, buong puso akong nagpapayo sa inyo na kapag pumipili ng tofu, tingnan ang listahan ng sangkap bago tingnan ang presyo. Bigyan ng prioridad ang mga produkto na malinaw na nakasaad na 100% lokal na soybean na may transparent na pinagmulan. Kung may pagkakataon, ang pagpili ng mga certified organic na produkto ay makakatulong na mabawasan ang pangmatagalang panganib sa bato at sa buong katawan. Maaari kayong makatipid ng ilang piso sa isang pagkain, ngunit kailangan ninyong magbayad ng 10,000 para sa bayarin sa ospital at gamot sa kalaunan. Hindi na ito basta pagkain lamang, kundi isang issue na direktang may kaugnayan sa buhay at kalidad ng buhay sa mga huling taon. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba. Iyan ay isang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog, dekalidad na pamumuhay araw-araw. Ikatlong bahagi, mga nakakamanghang pagkain na magpapabuhay sa bato. Sa puntong ito, ngayong lubos na ninyong nauunawaan kung ano ang mga pagkaing dapat iwasan sa tofu, maaaring hindi maiiwasan ang kaunting pag-aalala. Ngunit sa aking maraming taong karanasan sa pakikisama sa mga nakatatanda, nais kong tiyakin sa inyo na ang medisina ay hindi lamang may mga ipinagbabawal, kundi marami ring daan na nagbubukas ng pag-asa. Kung ang pag-iwas sa mga pagkakamali ay nakakatulong na hindi masira ang bato, ang tamang kombinasyon ng pagkain ay makakatulong na unti-unting gumaling ang tumatandang bato araw-araw. Hindi ito isang himala kundi resulta ng kaalaman, pagtitiyaga at tamang pagpipilian sa pang-araw-araw na pagkain. Mula sa sandaling ito, lilipat tayo sa ibang estado, mas magaan ngunit mas malalim. Iyan ang paglalakbay upang muling matuklasan ang pagkakaisa para sa katawan sa pamamagitan ng mga kapares na pagkain. Kapag isinama sa tofu, magbibigay ito ng epekto
na sumusuporta sa bato na hindi bababa sa anumang mamahaling suplemento. Kung dati ay natuto kayong iwasan ang masama, ngayon na ang oras upang matutunan kung paano alagaan ang mabuti. Unang pagkakasama, tofu at seaweed. Ang unang kaibigan na may kakayahang paginhawahin ang pagod na selula ng bato at linisin ang dugo ay ang seaweed. Para sa mga Asyano sa pangkalahatan at mga Pilipino sa partikular, ang seaweed ay hindi lamang isang sangkap ng pagkain kundi may malalim ding espiritual na kahulugan. Noong unang panahon, ang seaweed ay itinuturing na pagkain na nakakatulong sa pagpapanumbalik ng lakas, nagpapalusog sa katawan pagkatapos ng sakit, at nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit ang mas mahalaga ay ang nutrisyon na karunungan ng ating mga ninuno na maaga nang nakakita ng kahanga-hangang kombinasyon ng seaweed at tofu, bagamat wala pa noon ang konsepto ng biochemistry o modernong nutrisyon. Sa pananaw ng agham ngayon, ang sikreto ng kombinasyong ito ay nasa saponin, isang mahalagang aktibong sangkap na nasa tofu. Napatunayan ang saponin na may kakayahang maging antioxidant, sumusuporta sa pag-iwas sa kanser at naglilinis ng mga daluyan ng dugo na nakakatulong na mas maayos ang daloy ng dugo sa bato. Gayunpaman, ang saponin ay may isang mahalagang kahinaan na hindi gaanong napapansin at iyon ay ang tendency nitong maglabas ng iodine mula sa katawan. Para sa mga mahigit 60 taong gulang, ang kakulangan sa iodine ay maaaring maging sanhi ng paghina ng paggana ng thyroid gland na humahantong sa matagal na pagkapagod, panginginig, mabagal na metabolismo, madaling pagtaba o pamamaga. Kung regular kayong kumakain ng tofu para sa kapakanan ng bato ngunit hindi sinasadyang nagdudulot ng kakulangan sa iodine sa katawan, hindi na magiging kumpleto ang benepisyo. At sa sandaling iyon, lumitaw ang seaweed bilang isang perpektong kapalit. Ang seaweed ay itinuturing na isa sa mga pinakamayamang pagkain sa natural na iodine na tumutulong upang balansehin ang dami ng iodine na nawala dahil sa saponin. Ang dalawang pagkaing ito kapag pinagsama ay hindi nagwawasak sa isa't isa kundi sumusuporta at nagwawasto sa kahinaan ng isa't isa. Ito ay tunay na isang maayos na kombinasyon na isinaayos ng kalikasan. Hindi lang doon nagtatapos. Ang seaweed ay mayroon ding napakahalagang sangkap na alginate na siyang nagbibigay ng madulas na pakiramdam. Kapag hinawakan ninyo ang seaweed, ang alginate ay gumaganang tulad ng isang biological sponge na may kakayahang sumipsip ng mabibigat na metal, natitirang toxins, at masamang kolesterol sa dugo upang mailabas sa pamamagitan ng digestive tract. Tulad ng madalas kong sinasabi, ang bato ay tulad ng isang pinong filter ng water purifier. Kung ang seaweed ay nakakatulong na alisin ang mga toxins mula mismo sa dugo, nangangahulugan iyon ng makabuluhang pagbawas sa pasanin ng paglilinis para sa bato. Para sa mga nakatatanda, ito ay isang mahalagang regalo dahil ang bawat maliit na pagbawas sa pasanin ay nakakatulong na magbigay sa bato ng karagdagang oras upang magpahinga at gumaling. Bukod pa rito, ang seaweed ay naglalaman din ng calcium at maraming trace minerals. Kapag isinama sa natural na calcium sa tofu, ito ay mag-aambag sa pagpapalakas ng sistema ng buto na sumusuporta sa pag-iwas sa osteoporosis. Isang napakakaraniwang pag-aalala sa pagtanda para sa mga interesado sa bato at nababahala sa mga buto at kasukasuan, ang kombinasyong ito ay halos perpektong pagpipilian. Ang pinakaangkop na paraan ng paggamit ay ang seaweed soup na niluto kasama ng tofu, tinimplahan ng maaga, hindi masyadong maalat. 2 beses bawat linggo, mararamdaman ninyo ang mas magaan na daloy ng dugo, mas mainit na katawan, at unti-unting pagbaba ng mabigat na pakiramdam sa katawan, lalo na sa gabi kapag ang bato ay kailangang magtrabaho ng pinakamarami. Hindi ito isang panandaliang pakiramdam, kundi isang pagbabago na nagmumula sa tamang nutrisyon. Ngunit huwag muna kayong huminto diyan. Kung ang seaweed ay isang regalo mula sa malawak na karagatan, mula mismo sa inang lupa ng Pilipinas, ay mayroon pa ring isa pang sangkap. Kapag isinama sa tofu, makakatulong ito na mapunan ang yangki ng bato
na partikular na angkop para sa mga madalas na nakakaramdam ng malamig na kamay at paa, madalas na umiihi, at madaling napapagod sa umaga. Ang sangkap na iyon ay masusing tatalakayin sa susunod na bahagi. Ikalawang pagkakasama, tofu at kutsay, shives. Ang pangalawang nakakamanghang kapares na pagkain na palagi kong pinapayuhan sa mga nakatatanda na tandaan ay ang kutsay, isang napakapamilyar na gulay, ngunit kadalasang minamaliit ang tunay na halaga. Sa parehong tradisyonal na gamot at modernong nutrisyon, ang kutsay ay itinuturing na isang gulay na may malapit na kaugnayan sa atay at bato, dalawang organo na nagpapasya sa sigla at haba ng buhay ng isang tao. Kapag umabot sa yugto ng paglampas ng 60 taong gulang, ayon sa pananaw ng tradisyonal na gamot, ang tofu ay may cold na katangian na may epekto ng paglamig, paglilinis ng lason, at pagpapahupa ng katawan. Napakabuti nito kung gagamitin ng tama. Ngunit sa mga nakatatanda, kapag natural na bumababa ang yangki, mas mababa ang temperatura ng katawan kumpara sa mga kabataan, madaling lumamig ang mga kamay at paa, mabagal ang panunaw at mahina ang sirkulasyon ng dugo. Ang patuloy na pagkain ng maraming cold na pagkain ay maaaring maging sanhi upang ang katawan ay malagay sa isang estado ng lamig mula sa loob. Ang karaniwang sintomas ay pamamaga ng tiyan, paghihirap sa pagtunaw, kawalan ng gana sa pagkain, at maging matagal na pananakit ng tiyan na walang malinaw na dahilan. Hindi iilan ang mga kaso na nakatagpo ko sa klinikal na kasanayan kung saan ang pasyente ay bumaba ang mga sintomas na ito sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng paraan ng pagkakabuo ng pagkain. Sa panahong ito, ang kutsay, isang tipikal na sangkap na may warm na katangian at sumusuporta sa yang, ay gaganap bilang isang balanse. Kapag ang kutsay ay kasama ng tofu, ang warm na katangian ng kutsay ay magbabalanse sa cold na katangian ng tofu, na nakakatulong na mas maayos ang paggana ng digestive system, mas maganda ang daloy ng dugo at qi, at lalo na nagdadala ng init sa atay at bato. Hindi ito isang aksidenteng kombinasyon, kundi isang napakalinaw na halimbawa ng pilosopiya ng yin at yang balanse sa pagkain. Isang bagay na sineseryoso na ngayong kinikilala ng modernong medisina. Sa siyentipikong pananaw, ang kutsay ay naglalaman din ng mahalagang aktibong sangkap na allyl sulfide. Ang aktibong sangkap na ito ay may kakayahang pasiglahin ang digestive enzymes na nakakatulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng protina kapag isinama sa tofu. Hindi lamang pinatataas ng allyl sulfide ang kahusayan ng pagsipsip ng mataas na kalidad na protina ng halaman, kundi sumusuporta rin sa pagsipsip ng vitamin B1, isang mahalagang micronutrient para sa nervous system at paggana ng bato. Sa mga nakatatanda, ang kakulangan sa vitamin B1 ay madalas na nagpapakita ng pagkapagod, kawalan ng gana sa pagkain, madalas na pag-ihi, at pangkalahatang panghihina. Ang mga senyales na ito ay iniisip ng marami na dahil sa pagtanda at hindi na mapapabuti, maaaring sabihin sa madaling salita na ang kutsay ay gumaganang tulad ng isang biological catalyst na nakakatulong upang ang mga nutrients sa tofu ay hindi lamang manatili sa tiyan o dugo, kundi mas malalim na tumagos sa tissue ng kalamnan, buto at kasukasuan, at maging sa utak ng bato. Kapag ang nutrients ay nakarating sa kailangan nitong puntahan, ang katawan ay tunay na napapalusog, hindi lamang basta busog. Lalo na sa mga madalas na nakakaramdam ng malamig na kamay at paa, madalas na umiihi sa gabi, masakit ang likod, at madaling mapagod sa umaga, ang kombinasyon ng tofu at kutsay ay maaaring ituring na isang banayad, ngunit matatag na paraan ng pagpapalakas ng yang qi na hindi nagbibigay ng matinding epekto sa katawan, tulad ng malakas na suplemento. Sa pang-araw-araw na buhay, maaari ninyong ilapat ang kombinasyong ito sa mga napakasimpleng pagkain tulad ng stir-fried tofu na may kutsay, tofu soup na may kutsay, o steamed tofu na may sariwang kutsay. Timplahan ng tama, hindi masyadong maalat. Ang mahalaga ay hindi ang pagkain ng marami, kundi ang regular na pagkain, tamang paraan ng pagkain, at pagkain sa isang estado kung saan nakikinig ang katawan. Sa ganoong paraan,
Ang pagkain ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan, kundi nagpapalusog din sa kapayapaan sa loob, isang bagay na mas kailangan ng mga nakatatanda ngayon kaysa kailanman. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ilapat ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numero 6 sa ilalim ng video. Hindi lamang iyan ang senyales upang malaman ko na nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako din sa inyong sariling kalusugan. Ikatlong pagkakasama, tofu at bean sprouts. May isa pang tahimik ngunit napakahalagang kaibigan na makakapuno ng eksakto sa mga kakulangan ng tofu. Iyan ang bean sprouts, isang pamilyar na sangkap na madalas nating minamaliit ang tunay na halaga sa proseso ng paggiling, paglilinis at pagpiga ng soybeans upang gumawa ng tofu. Isang katotohanan na kakaunti ang nakakaalam ay ang karamihan sa vitamin C at natural na fiber ay nawawala ng halos ganap. Sa makatuwid, ang tofu ay napakayaman sa protina at calcium, ngunit kulang sa mga kinakailangang elemento para sa immune system at kakayahang maglabas ng toxins. Ang himala ay nangyayari kapag ang butil ng soybean ay ginising at pinatubo upang maging bean sprouts. Sa mismong proseso ng pagtubo, ang katawan ng butil ay nagsisynthesize ng vitamin C, isang substansya na ganap na hindi umiiral sa orihinal na pinatuyong butil ng soybean. Ito ay isang napakatalino na natural na batas ng biology na kung titignan lamang ng mata, hindi natin kailanman mapapansin. Para sa mga nakatatanda, ang vitamin C ay hindi lamang basta nagpapataas ng resistensya, kundi nakakatulong din na protektahan ang mga daluyan ng dugo, nagpapababa ng tahimik na pamamaga at sumusuporta sa bato laban sa proseso ng pagtanda. Kapag kumain ng bean sprouts kasama ang tofu, ang protina ng halaman mula sa tofu ay magpapalusog at magpapanatili ng mas ng kalamnan na bumababa sa paglipas ng edad, habang ang vitamin C mula sa bean sprouts ay magpapagana sa immune system na nakakatulong sa katawan na labanan ang impeksyon sa urinary tract at mga malalang reaksyon ng pamamaga. Lalo na sa ugat ng bean sprouts ay naglalaman din ng asparagine acid, isang aktibong sangkap na may mahalagang papel sa pagsuporta sa bato na maglabas ng mga toxins na natutunaw sa tubig, na nagpapababa ng pasanin ng paglilinis ng dugo para sa glomeruli ng bato. Para sa mga madalas na napapagod, madalas na umiihi o nakakaramdam ng mabigat sa umaga, ito ay isang napakahalagang suporta. Hindi lang doon nagtatapos. Ang tofu at bean sprouts ay naglalaman din ng isoflavone, isang tambalan ng halaman na kapaki-pakinabang para sa buto at endocrine system na nakakatulong na pabagalin ang proseso ng osteoporosis at hormonal decline sa mga nakatatanda. Kapag ang dalawang pagkaing ito ay pinagsama, bumubuo sila ng isang sabay-sabay na proteksyon para sa buto, kalamnan, at bato. Isang bagay na napakadalang makamit ng anumang simpleng menu. Hindi ito gamot, kundi isang paraan ng pagkain na naaayon sa natural na pisyolohiya ng katawan, matatag at ligtas sa paglipas ng mga taon. Kaya, sa pang-araw-araw na hapunan, paano ninyo dapat ayusin ang inyong hapagkainan upang lubos na mapakinabangan ang karunungan ng kombinasyong ito? Ang paraan na madalas kong ipinapayo sa mga nakatatanda ay ang blansahin ang tofu para mainit, budburan ng hiniwang kutsay sa ibabaw, at kainin na may light dipping sauce, o magluto ng bean sprout soup na may masaganang tofu. Timplahan ng banayad upang hindi magbigay ng presyon sa bato. Ang mga pagkaing ito ay mukhang simple, ngunit ang epekto ng pagpapalusog sa loob ay hindi bababa sa mga mamahaling masustansiyang pagkain. Subukan ninyong isipin ang sandali na kumakain ng mainit na piraso ng tofu, kumakalat ang sariwang lasa, dala ng kutsay ang init, at ang malutong na bean sprouts ay nakakatulong na mas gumaan ang pakiramdam ng katawan. Hindi lamang iyon masarap sa panlasa, kundi ang pakiramdam din kapag mas malinis ang daloy ng dugo, nabawasan ang pasanin ng bato sa paglilinis ng toxins, at unti-unting nabalik ang balanse na nawala sa paglipas ng mga taon. Ang maliliit na pamumuhunan sa pagkain ngayon
ang pundasyon na magpapasiya sa inyong kalusugan pagkatapos ng 5 o 10 taon. Kung talagang nais ninyong linisin at protektahan ang bato mula ngayon, mangyaring mag-iwan ng salitang salab na bato sa seksyon ng komento. Ang kagustuhang pangalagaan ang katawan ng may kamalayan, ang pinakamahalagang panimulang punto ng proseso ng matatag na pagbawi ng kalusugan. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Ito ang magiging paraan upang malaman ko na nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at nakita ninyong kapakipakinabang ito. Sa puntong ito, kasama ko kayo sa buong larawan ng tofu at kalusugan ng bato. Mula sa mga kombinasyon na tila inosente, ngunit tahimik na nakakapinsala hanggang sa mga kapares na pagkain na nakakatulong sa pagpapalusog at pagprotekta sa tumatandang bato. Kapag sapat na ang kaalaman, ang pinakamahalaga ay hindi ang pagtanda ng maraming komplikadong detalye, kundi ang pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyo upang mailapat sa buong buhay. Kaya, sisistematihin ko ito sa isang napakalinaw, madaling tandaan na balangkas. Iyan ang prinsipyo ng 3 huwag at 2 mayroon. Ituring itong gabay upang ang inyong bato ay maging mas bata ng 10 taon kumpara sa tunay nitong edad. Una, sa 3 huwag, ganap na huwag ninyong isama ang hilaw na spinach at tofu sa sabaw o sa mga malamig na salad. Sa siyentipikong pananaw, ang oxalate sa spinach, kapag nakatagpo ng calcium sa tofu, ay madaling magkakristal na nagbibigay daan sa pagbuo ng bato sa bato sa paglipas ng panahon. Para sa mga kabataan, sapat pa ang kakayahan ng katawan na magbawi, ngunit para sa inyong mga mahigit 60 taong gulang, ang kakayahan sa paglabas ay malaki ng bumaba, mas mataas ang panganib ng akumulasyon. Kung nais kumain ng spinach, kailangan ninyong blansahin ito ng hiwalay sa kumukulong tubig, buksan ang takip ng kaldero upang matunaw at lumabas ang oxalate, pagkatapos ay kainin ng magkaibang oras sa tofu upang tunay na ligtas para sa bato. Ikalawa, sa 3 huwag, kailangan ninyong laging tandaan na ang mamantika na fried tofu skin at pre-fried tofu ay hindi na malusog na pagkain tulad ng kanilang panlabas na anyo. Ang langis na paulit-ulit na piniprito ay magiging oxidized kasama ang mataas na dami ng sodium na nakatago sa masarap na taba ay magpapabilis ng tahimik na pamamaga, magpapahirap sa mga daluyan ng dugo, at magpapabara sa glomeruli ng bato. Para sa mahinang bato, ito ang pinakamaikling daan patungo sa malalang paghina ng bato. Sa hindi maiiwasang mga kaso na kailangang gamitin, kailangan ninyong pakuluan ng maigi sa kumukulong tubig. Pigain ang maximum na labis na langis bago iproseso pa. Ituring iyon bilang isang kinakailangang hakbang sa pagtatanggol para sa katawan. Ikatlo, sa 3 huwag, ganap na huwag ninyong maliitin ang panganib mula sa tofu na gawa sa genetically modified GMO soybeans. Ang napakamura na tray ng tofu ay kadalasang kasama ng mga hilaw na materyales na mahirap kontrolin, na maaaring maglaman ng residue ng glyphosate, isang herbicide na may malaking kontrobersya tungkol sa pangmatagalang epekto nito sa atay, bato, at endocrine system. Ang katawan ng mga nakatatanda ay mas mabagal mag-detoxify, kaya ang maliit na akumulasyon araw-araw ay maaaring maging malaking pasanin pagkatapos ng maraming taon. Sa makatuwid, kailangan ninyong magkaroon ng gawi na basahin ang label, bigyan ng prioridad ang 100% lokal na soybean o organic na tofu. Ituring iyon bilang direktang pamumuhunan para sa inyong sariling buhay. Bukod sa 3 bagay na dapat iwasan, kailangan din ninyong tandaan ang 2 bagay. Mayroong mga strategic na hakbang na makakatulong sa tofu na mula sa isang ordinaryong pagkain ay maging isang pagkain na sumusuporta sa mahabang buhay. Ang unang mayroon ay kapag kumakain ng tofu, kailangan ninyong aktibong maglagay ng seaweed soup o seaweed dish sa hapagkainan. Nakakatulong ang seaweed na mapunan ang iodine, sumusuporta sa thyroid gland. Kasabay nito, dahil sa alginate, sumisipsip ito ng mabibigat na metal, masamang kolesterol at toxins sa dugo.
kaya't malaki ang pagbaba ng workload para sa bato. Ito ay isang kombinasyon na lubos na pinahahalagahan ng parehong tradisyonal na gamot at modernong nutrisyon. Ang ikalawang mayroon ay kung nag-aalala kayo tungkol sa cold na katangian ng tofu, isama ito sa kutsay o bean sprouts. Ang kutsay ay may warm na katangian na nakakatulong na pasiglahin ang panunaw, dagdagan ang sirkulasyon at magdala ng mainit na enerhiya sa atay at bato. Samantalang ang bean sprouts ay nagbibigay ng vitamin C at asparagine acid na sumusuporta sa immune system at sa proseso ng detoxifying para sa bato kapag pinagsama. Hindi na isang cold na pagkain ang tofu, kundi nagiging isang balansing pagkain na nagpapalusog sa kalamnan, buto at bato ng sabay-sabay. Ang kalusugan, lalo na ang kalusugan ng bato, ay hindi nakasalalay sa malalaking desisyon o mamahaling gamot kundi nagsisimula sa isang napakaliit na pagpipilian sa pang-araw-araw na pagkain. Ang pagpili ng bean sprout tofu soup sa halip na spinach tofu soup ngayong gabi ay maaaring ang punto ng pagbabago na makakatulong na pagkatapos ng 10 taon ay malakas pa rin kayong makapaglakad, makapag-usap at masiyahan sa oras kasama ang mga anak at apo sa halip na mapagod sa sakit. Ang bato ay isang tahimik na organo. Kapag nasira, napakahirap na itong gumaling. Ngunit kung ilalapat ninyo ang tamang kaalaman at tamang prinsipyo, ganap ninyo itong mapanatili ng matatag hanggang sa napakataas na edad. Ang pagtanda ng malusog at walang sakit ang pinakamahalagang pamana na maaari ninyong tahimik na iwanan sa inyong pamilya at sa susunod na henerasyon. Kung ang nilalaman ngayong araw ay nakatulong sa inyo, tiyaking ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang isang maliit na pagbabahagi mula sa inyo ay maaaring maging lifeline para sa bato ng isang tao. Sa susunod na nilalaman, ibubunyag ko ang mapanganib na senyales ng bato na makikita ninyo agad sa inyong mga kuko. Isang bagay na madalas nating hindi sinasadyang pinapansin. Huwag ninyong palampasin iyon. Sa huli, nais kong batiin kayo at ang inyong pamilya ng puno ng pagpapala, kalusugan, at mahabang buhay. Mangyaring mag-iwan ng salitang pagpapala sa seksyon ng komento upang maikalat ang positibong enerhiya na ito. Ako ang inyong kasama sa kalusugan mula sa channel na Malusog sa Pagtanda. Maraming salamat sa inyong pakikinig.